Kung hindi ka kikilos, edi walang biyaya. Yan ang laging tandaan. Huwag kang puro reklamo, ganyan lang yan sa una. Basta sipag at tiyaga, di na mahalaga kung mabilis o mabagal. Huwag lang magkulang sa gawa, maniwala ka lang, lahat din ay magbubunga. Basta tuloy-tuloy ka lang. Oo, minsan kakapagod, pero hindi huminto. Tuloy-tuloy sa pag-abante, di na nga lumiko. Kahit sa haba ng binyahe, aral din ang napupulot. Sa trabaho, doble kayod, minimum man ang pasahod. Pero di naging hadlang at masasabi ko lang, sa umpisa ang mas mahirap dyan ang katamaran. Para mo na rin sinabing hanggang dyan ka na lang. Ang mapapayo ko sa'yo ay enjoyin mo na lang. Hindi ka kikilos, edi walang biyaya. Yan ang laging tandaan. Huwag kang puro reklamo, ganyan lang yan sa una. Basta sipag at tiyaga, di na mahalaga kung mabilis o mabagal. Huwag lang magkulang sa gawa, maniwala ka lang, lahat din ay magbubunga. Basta tuloy. Jeep at bus sa Metro Manila at sa susunod na araw naman sa Miyerkules ay magsisimula na rin ang service contracting sa pampublikong transportasyon. Vicky. Question naman, ano pa raw ba yung mga isinasaalang-alang pa bago magpasya ang Pangulo kung tatanggalin o yung babawasan ng excise tax sa diesel at gasolina? Vicky, kanina lamang may nakausap tayong source na umuupo dyan sa mga pagpupulong ng Uplift Committee na yan. At ang bottom line ika nga niya ay yung revenue impact. Kung ano magiging epekto ng pagbabawasan, ano ang BIS, excise man yan o VAT, sa koleksyon ng gobyerno. Dahil ngayong mga panahon na ito, higit na kailangan ng gobyerno ang pondo, pero anumang pababawas sa buwis ay kabawasan niya sa pondo na ginagamit naman ng pamahalaan para tulungan ang mga sektor na pinaka-apektado ng nangyayaring krisis na ito. Ang sabi niya rin, meron na raw desisyon ang Pangulo, ang pinag-uusapan na lamang ay yung aktwal na mga numero dahil kailangan daw na pag-aralan pa ng, kumbaga, one last look, ika nga, para pag-aralan yung ulit mga numero na ipipresento ng Pangulo sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Marina. Pansamantalang ginawa rin pagkatapos ng magkakasunod na mega oil price hike, ang ipatutupad na rollback sa presyo ng petrolyo bukas. Pero posibleng hindi rin yan magtagal. Nakatutok si Maki Pulido. Kung sa mga nakaraang linggo, puso ang pila ng mga naghahabol magpakarga ng petrolyo tuwing Lunes. Ngayon, maraming tipid-tipid para mapaabot ang langis hanggang sa rollback na magsisimula bukas. Iyak na yan matapos bumaba ang presyo ng langis sa world market noong nakaraang linggo nang magdeklara ng ceasefire si US President Donald Trump. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo ng rollback sa video inilabas kagabi.